ko pa ba o pinipilit ko na lang? Stress na ako. Ang daming gawain. Kaya ko pa ba? Wala na akong oras para magpahinga. Ganito ba talaga sa kolehiyo? Exam day na pala. Papasok kaya ako? Bagsak na naman ako. Okay lang yan. Tara, yun lang. Katahakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-bigan sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Sa tapat ng lumang bilangguan, nakatindig ang monumento ni Jose Rizal. Sa magkatapat na lokasyong ito, tila nagtatagpo ang dalawang muka ng kabayanihan. Ang talino at panulat ni Rizal at ang lakas at revolusyon ni Bonifacio. Parehong nag-iwan ng hindi mapapantayang ambag para sa bayan. Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. St. Gregory the Great Church, isa sa pinakamatandang simbahan sa Indang. Sa loob ng mayamang arkitekturang ito, nananatili ang debosyon at tradisyong pinagugatan ng komunidad. Isang sagradong espasyo na nagbubukas ng pinto para sa pagninilay at pag-asa. Katahakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-bigan sa mga problemang di masolusyonan. Ang dambana ni Andres Bonifacio naman ay isang makasaysayang alaala sa tapang ng Supremo. Sa mga rebulto, marker at estrukturang nakatayo dito, buhay ang kwento ng kanyang pakikibaka. Paalala itong hindi kailanman mawawala ang apoy ng kanyang diwa sa puso ng bawat Pilipino. Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Sa tahimik na bahagi ng Indang, matatagpuan ang kulungan ni Andres Bonifacio,
ang lugar kung saan pansamantalang ikinulong ang Supremo ng Katipunan noong panahon ng himagsikan. Dito huminga ng bigat at pag-asa si Bonifacio. At syempre, hindi kumpleto ang paglalakbay sa Indang kung hindi bibisita sa House of Kalamay. Dito'y pinagmamalaki ang sikat na Indang Kalamay, malasa, makunat, at nilikhang may pusong Pilipino. Isang patunay na ang kultura ay hindi lang nakikita, kundi natitikman din. Bumibigat na ba ang iyong pakiramdam? Na para bang hindi mo na alam kung saan pupunta para magpahinga? Huwag kang mag-alala dahil sa Indang Cavite ay maaari kang maglibang at magpahinga. Sa Indang, makikita mo ang payak na paligid, mga puno at mga kalye na maaliwalas tignan. Habang naglalakad ka, unti-unti mong mararamdaman ang ginhawa sa loob. Ang simpleng tanawin ay sapat na para huminto ng sandali at huminga ng malalim. Hindi lang ang ganda ng tanawin ang meron dito, pati na rin ang kasaysayan at kultura. Ang Indang ay tahanan ng mga tradisyon at mga taong may malasakit sa kanilang bayan. Sa bawat pagbisita mo, ramdam mo ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Indang. Marami kang pwedeng gawin dito. Pwede kang maglakad, umupo at maglibang-libang sa ilalim ng mga puno. Kaya kung gusto mo ng lugar na payak at nakakapagpasaya ng damdamin, halika at tuklasin ang Indang. Dahil ang Indang ay hindi na lamang isang libangan o pasyalan. Ito na rin ay isang kaibigan na iyong matatakbuhan sa oras ng kalungkutan. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, Indang. Kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Pipicture kayo, talikod, mag-picture kayo.